Ang pagunlad ng modernong komersyo ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng mga establishmentong naglalayong mapabilis ang pagbili ng mga pangunahing pangailangan ng mamamayan. Sa larangan ng retail at distribusyon, isa ang Alfamart sa mga pinakakilalang pangalan na naghatid ng malaking pagbabago sa sistema ng pamimili sa Timog Silangang Asya. Ang estratehikong pagpoposisyon ng mga tindahang ito sa loob ng mga komunidad ay naging tulay upang mapalapit ang mga produkto sa mga tahanan na nagali sa pangailangang maglakbay papatungo sa malalaking pamilihan. Ang kasaysayan ng Alfamart ay opisyal na nagsimula noong 22 ng Pebrero 1989 nang itatag ang PT Summer Alfaria Trihaya Tbk sa bansang Indonesia. Ang orihinal na operasyon ng kumpanya ay nakatuon bilang isang trading at distribution enterprise sa loob ng Jakarta na pinangunahan ng negosyanteng si Joko Susanto kasama ang kanyang pamilya. Bago narating ang kasalukuyang estado, si Joko Susanto ay nagsimula sa pamamahala ng isang maliit na tindahan ng pagkain sa loob ng isang tradisyonal na palengke sa Jakarta noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Dahil sa kanyang kahusayan sa kalakalan, nakakuha siya ng atensyon mula kay Putera Sampuerna, ang pinuno ng isang malaking kumpanya ng sigarilyo na naging dahilan ng kanilang pakikipagtulungan upang magtayo ng mga katulad na tindahan at supermarket. Nang ipagbili ni Putera Sampuerna ang kanyang negosyo ng sigarilyo sa Philip Morris noong 2005, binili naman ni Joko Susanto ang kabuuang retail division ng kanilang joint venture upang ganap na pagtunan ng pansin at paunlarin ang konsepto ng Minimart. Ang paglipat mula sa pagiging distributor patungo sa direktang pagtitingi naganap noong 18 na Oktubre 1999 nang buksan ang kauna-unahang sangay ng Alpha Minimart sa Karawasi, Tangerang sa probinsya ng Banten, Indonesia. Ang hakbang na ito ay naging tugon sa nagbabagong demand ng mga mamimili sa lungsod na naghahanap ng mas mabilis at mas kumbinyenteng paraan ng pamimili pagkatapos ng krisis sa pananalapi sa Asya noong taong 1997. Noong taong 2002, ang pangalang Alpha Minimart ay formal na pinalitan at ginawang Alfamart, kasabay ng pagpapatupad ng mas agresibong estratehiya sa pagpapalawak ng kumpanya sa iba't ibang rehiyon ng Indonesia. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nananatiling pagmamay-ari ng pamilya Susanto sa ilalim ng pamumuno ni Joko Susanto, na kinikilala bilang isa sa mga pinakamayamang bilyonaryo sa Indonesia ayon sa mga ulat ng Forbes. Ang patuloy na paglago ng kumpanya ay nagbunga ng pagkakaroon ng mahigit sa 22,000 na sangay sa buong Indonesia na naglilingkod sa milyong-milyong mamimili araw-araw. Upang mapalawak ang geographical footprint nito sa labas ng Indonesia, pumasok ang kumpanya sa merkado ng Pilipinas noong taong 2014 sa pamamagitan ng isang estratehikong pakikipagtulungan. Ang Alfamart Philippines ay binuo bilang isang joint venture sa pagitan ng SM Investments Corporation ng Pamilya C at ng PT Summer Alfaria Trihaya Tbk ng Indonesia. Ang unang sangay ng kumpanya sa Pilipinas ay binuksan noong Hunyo 2014 sa 13 Martires sa Cavite. Sa ilalim ng strukturang ito, ang SM Group ang humahawak ng mayoryang kontrol sa lokal na operasyon na nagbigay sa kumpanya ng bentahe sa aspeto ng lohistika, supply chain at kaalaman sa lokal na merkado. Ang pagpasok na ito ay nagpakilala sa mga Pilipino sa konsepto ng Minimart, isang uri ng tindahan na mas malaki kaysa sa tradisyonal na convenience store ngunit mas maliit sa isang regular na supermarket. Ayon sa opisyal na datos ng kumpanya, ang bilang ng mga sangay nito sa Pilipinas ay umabot na sa mahigit 2,000 na tindahan hanggang noong katapusan ng Setyembre 2025 na matatagpuan sa iba't ibang probinsya sa Luzon tulad ng Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga at Pangasinan. Ang mabilis na pagsikat at malawak na pagtanggap sa nasabing Minimart sa Pilipinas ay may yugnay sa kakaibang modelo ng negosyo na nagpuno sa kakulangan sa lokal na sistema ng pagtitingi. Karaniwan sa mga tradisyonal na convenience store ang magbenta ng mga produkto sa mas mataas na presyo, subalit ang kumpanyang ito ay nagalok ng mga pangunahing bilihin sa presyong maihahalin tulad sa mga supermarket. Ang presensya ng mga produktong SM Bonus sa loob ng mga tindahan ay naging malaking salik upang makatipid ang mga pamilyang Pilipino na naninirahan sa subdibisyon at maliliit na komunidad. Bukod dito, ang bawat sangay nilagyan ng mga pasilidad para sa mga sariwa at frozen na pagkain, karne, gulay, pati na rin ang mga loading station at bayad center na nagbigay ng kumpletong serbisyo sa mga mamimili nang hindi na kailangang pumunta sa mga bayan o lungsod. Ang estratehiyang paglalagay ng mga tindahan sa mismong mga residential area o malapit sa mga komunidad ay naging susi upang maging bahagi ang tatak ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa kabila ng malawakang tagumpay nito, ang kumpanya ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya at isyong panlipunan na sumubok sa reputasyon ng korporasyon. Isang malaking isyu ang lumitaw noong 20 ng Hunyo 2025 nang maging viral sa social media platform ang isang video kung saan makikita ang isang vlogger na kinilalang si Vivian Bravo Vinuya na pumasok at humiga sa loob ng isang freezer ng kumpanya. Ang insidenteng ito ay umani ng matinding batikos mula sa publiko dahil sa paglabag sa mga pamantayan ng kalinisan at kaligtasan sa pagkain. Bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang kumpanya noong 22 ng Hunyo 2025
kung saan tiniyak na tinanggal agad ang lahat ng produkto ng yelo sa apektadong freezer. Isinailalim ito sa matinding sanitasyon at nagpahayag ng intensyong magsampa ng kaukulang kasong sibil o kriminal laban sa vlogger upang maprotektahan ang integridad ng tatak. Bukod sa isyong ito, naging biktima rin ang kumpanya ng mga online scam noong Hulyo 2021 kung saan may mga peking link ng survey at raffle na nag-aalok ng gift card na nagkakahalaga ng 7,000 pesos na ginamit upang makakuha ng personal na impormasyon at pondo mula sa mga nalinlang na mamimili. Ang dinamiko at mabilis na pagbabago sa industriya ng retail sa Pilipinas ay makikita rin sa pagkawala ng ilang sikat na tatak, partikular na ang Ministop. Ang Ministop ay orihinal na pinakilala sa Pilipinas noong Desyembre 2000 sa pamamagitan ng isang joint venture sa pagitan ng Robinsons Retail Holdings Incorporated ng pamilyang Gokong Wei at ng Ministop Corporation Limited na isang subsidiary ng Aeon Group sa bansang Japan. Noong Enero 2022, nagpasya ang Aeon Group na tuluyan ng umalis sa merkado ng Pilipinas at Timog Korea upang ituon ang kanilang kapital at resources sa kanilang domestic operations sa Japan sa gitna ng mga hamong dulot ng pandemya ng COVID-19. Bunga ng desisyong ito, binili ng Robinsons Retail Holdings Incorporated noong Pebrero 2022 ang natitirang 40% share ng kanilang Japanese partner sa halagang 200 million pesos na nagbigay sa kanila ng 100% na pagmamay-ari sa kumpanya. Dahil sa pagbawi ng karapatan sa paggamit ng dayuhang tatak, formal na pinalitan ng Gokong Wei Group ang pangalan ng Ministop at ginawang Uncle John's noong Setyembre 2022 bilang pagpupugay sa kanilang yumaong tagapagtatag na si John Gokong Wei Jr. Mayroong maling pananaw ang ilang mamimili ng kumpanya ng pamilya siyang pumalit o bumili sa mga dating lokasyon ng Ministop. Ang katotohanan ay nananatiling magkahiwalay ang operasyon ng dalawang kumpanya dahil ang Ministop ay naging Uncle John's na nasa ilalim pa rin ng pamamahala ng Robinsons, samantalang ang tinatalakay na Minimart ay pinatatakbo ng SM Retail Division. Gayunpaman, ang mabilis na paglawak ng nasabing Minimart sa mga komunidad ay direktang nakaapekto sa market share ng mga tradisyonal na convenience store tulad ng Ministop. Habang ang Ministop ay nakatutok sa mga commercial district at nagbebenta ng mga ready-to-eat meals, ang katunggali nitong Minimart ay pumasok sa mga residential area na may dalang mas malawak na seleksyon ng mga grocery items. Ang stratehikong direksyon na ito ang nagbigay daan upang masapawan ng joint venture ng SM at Indonesia ang iba pang kalahok sa industriya, bagamat walang direktang corporate takeover na naganap sa pagitan ng dalawang tatak. Ang pagunlad ng sistemang retail sa kasalukuyang panahon ay nagpapakita ng kahalagahan ng inobasyon at adaptasyon sa mga pangailangan ng lokal na populasyon. Ang paglipat ng pamamaraan mula sa tradisyonal na malalaking mall patungo sa mas maliliit ngunit kompletong mga tindahan sa kapitbahayan ay naging tugon sa mga isyu ng trapiko, kakulangan sa oras at paghanap ng mas murang alternatibo ng mga mamimili. Ang kumpanyang pinagmulan ng Indonesia ay nagpatunay ng maayos na sistema ng distribusyon at tamang pagpili ng lokal na kasosyo ay kritikal na salik upang maging matagumpay ang isang dayuhang negosyo sa labas ng sarili nitong bansa. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mababang presyo at paghahatid ng kalidad ng supermarket sa antas ng komunidad, muling binigyang kahulugan ng kumpanya ang kahulugan ng convenience sa modernong lipunan. Ang patuloy na kompetisyon sa pagitan ng mga dambuhalang kumpanyang tulad ng SM Group at Robinsons Retail ay nagpapakita ng sigla ng lokal na ekonomiya sa Pilipinas. Ang transformasyon ng Ministop patungong Uncle John's at ng agresibong pagbubukas ng mga bagong sangay ng katunggali nitong Alphamart ay nagbibigay sa mga mamimili ng mas maraming options at mas mataas na antas ng serbisyo. Noong 8 Oktubre 2025, inilunsad ng Alphamart Philippines sa pamumuno ng Chief Operating Officer nito na si Harvey T. Ong ang kanilang opisyal na franchising program sa Laguna upang bigyan ng pagkakataon ng mga micro, small and medium enterprises na maging katuwang sa kanilang paglago. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng paglipat mula sa purong korporatibong pagpapalawak patungo sa isang inklusibong modelo ng negosyo na naglalayong paunlarin din ang kabuhayan sa mga lokal na komunidad. Ang pagsusuri sa kasaysayan ng kumpanyang ito mula sa simpleng simula nito sa Jakarta noong 1989 hanggang sa pagiging higante nito sa industriya ng pagtitingi nagpapakita ng kahalagahan ng pangmatagalang bisyon at tamang pamamahala. Ang kakayahan nitong lagpasan ng mga krisis sa pananalapi, harapin ang mga isyu sa reputasyon tulad ng insidente ng freezer noong 2025 at makipagkasundo sa mga lokal na conglomerate ay nagsisilbing mahalagang aral sa mundo ng pandaigdigang kalakalan. Habang nagbabago ang kagustuhan at gawi sa pamimili ng mga tao, ang mga kumpanyang marunong makinig at umangkop sa kultura ng kanilang merkado ang mananatiling nangunguna sa karera ng komersyo.